Mula sa bulwagang pambalitaan ng City Information Office, narito ang mga balita sa linggong ito. Regional Quran Reading Competition ginawa sa Kidapawan City. Narito ang report mula kay Leonardo Umban. Sinaksihan ng nasa mahigit 1,000 mga Bangsamoro ang kauna-unahang Regional Quran Reading Competition na isinagawa sa LA Resort sa Barangay Paco, Kidapawan City itong nakarang araw ng Lunes, February 16, 2026. Ang naturang pagtitipon ay naglalayong pagbuklurin ang mga Moro mula sa iba't ibang panig ng rehiyon at piliin ang pinakamagaling sa larangan ng pagbabasa ng banal na aklat na Quran. 59 na mga kalahok ang nagtagisan ng kanilang galing sa pagbabasa ng Quran kung saan ipinamalas nila ang taos-puso at ang kanilang emosyon habang ang kanilang mga kababayan ay taimtim na nakikinig na isa katuparan ng gawain sa inisyatibo ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF. Katuwang ang lokal na pamahalaan ng Kidapawan na may malaking pagpapahalaga sa adikain ng Bangsamoro sa lungsod. Tinaon ang nasabing patimpalak ilang araw bago ang pagsisimula ng Ramadan kung saan masinsinang sinusunod ng mga Muslim ang pag-aayuno alinsunod sa kautusan ni Allah. Makaraan nga ang halos isang araw na kompetisyon. Itinanghal na kampiyon sa women's category si Bayhani Ibrahim habang nasa ikalawang pwesto si Juhaima Kebal at third place si Halima Talundong. Sa men's category naman ay naging kampiyon si Arman Idris habang nasa pangalawang pwesto si Ibrahim Tuli at third runner-up naman si Mohamed Badruddin. Ang Regional Quran Reading Contest ay suportado ng City Government of Kidapawan. Sa katunayan, lahat ng mga deputy mayors mula sa iba't ibang grupo ng mga Muslim sa lungsod ay dumalo sa makabuluhang pagtitipon ng mga Bangsamoro. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Leumban ng City Information Office. Pagtaas ng multa at community service, ipapataw sa mga pet owners bago makuha ang mga alaga sa City Veterinary Impounding Center ng Kidapawan City. Narito ang report mula kay Von Clark Herrera. Inanunsyo ng City Veterinary Office ang pagtaas sa multa na ipapataw sa mga nahuling mga aso na mahuhuli sa isasagawang operasyon kontra askal sa mga lansangan ng Kidapawan City. Mula 200 na multa, itataas na ito sa 700 at isang oras na community service para sa may-ari na nais tubusin si Bantay sa City Impounding Center sa Barangay Calaisan. Nilinaw ni City Veterinarian Dr. Eugene Cornes na ang pagtaas sa nasabing bayarin ay hindi upang pahirapan ang mga may-ari. Bagkus, isa itong pamamaraan upang himukin ang mga residente na maging responsible pet owners. Sa kabila kasi ng masinsinang kampanya ng lokal na pamahalaan kontra asong gala, marami pa ring mga aso ang gumagala sa mga lansangan. Pinayuhan ni Dr. Cornes ang mga Kidapawenyo na kung maaari ay ituring na bahagi ng pamilya si Bantay at huwag hayaan na pagala-gala ito sa mga kalsada. Samantala, patuloy ang panawagan ng City Veterinary Office na pabakunahan ng kanilang mga alagang aso kontra nakamamatay na rabies. Nananawagan din ang tanggapan na makiisa sa aktibidad sa darating na buwan ng Marso kung saan ipinagdiriwang ng buong bansa ang Rabies Awareness Month. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Von Clark Herrera ng City Information Office. Pangangalaga sa kalusugan ng mga hayop, pinapalago ng city government. Narito ang report mula kay Jalaika Kate Ganancial. Pangunahing serbisyo pa rin ng lokal na pamahalaan ang pagtutok sa kalusugan ng mga hayop sa lungsod ng Kidapawan. Nangunguna sa mga serbisyong ito ang anti-rabies vaccination, deworming, medical treatment, castration, vitamin supplementation at maging artificial insemination. Nasa 25,945 na mga aso at pusa ang nabakunahan ng anti-rabies vaccine bilang bahagi ng kampanya ng OCVET kontra sa pagkalat ng nakamamatay na rabies. Mahigit 85,000 iba't ibang uri ng mga hayop ang ginamot, habang mahigit naman sa 100 at 12,000 ang nabigyan ng vitamins at mga supplements. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Jalaika Kate Ganancial ng City Information Office. Tricycle drivers na matapat, kinilala ng Kidapawan LGU. Pakinggan natin ang report mula kay Sheila Panerio. Hindi kailanman matutumbasan ng pera ang pagiging matapato ang pinatunayan ng mga tricycle drivers ng lungsod dahil ang mga bagay na naiiwan ng kanilang mga pasahero ay kanilang ibinabalik. Patunay na ang mga tricycle drivers na ito ay may pagpapahalaga, integridad
at malasakit sa kapwa lalo na sa mga pasahero kanilang ipinagsisilbihan. Hindi lamang kasi layunin nilang makapaghatid ng mga pasahero ng ligtas, kundi ang ipadama rin na sila ay may dignidad at tapat sa kanilang trabaho na bumubuhay sa kanilang mga pamilya. Kinilala ang katapatan ni Melchizedek Villanueva, Noel E. Emperador, Arnel Madayag, Rinan Agravante, Rased P. Margin, Arwin Sulaiman, Gerson L. Relativo, Alice M. Tuminaman at Prince Cedric P. Raimundo, concerned citizen, na tumanggap ng sertipiko ng pagkilala. Ibinalik nila ang mga kagamitan gaya ng wallet na may lamang pera at ID, mga gamot, mga mahahalagang dokumento at kwaderno, grocery items, mga sapatos, pera at alahas. Tunay na sila ay pinagmamalaki ng lungsod at mga huwarang mga manggagawa, mga matatapat na drivers na patas na lumalaban sa buhay. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, Sheila Panerio ng City Information Office. Mga maliliit na negosyo sa paligid ng pinagdarausan ng KIDAPS 4.0, kumita rin. Narito ang report mula kay Sendrik Shell Zike. Po sa makakuha ng libreng serbisyo hatid ng kabaranggayan, dad-an o proyekto o serbisyo o KIDAPS 4.0 sa mga barangay. May iilan na nakapaghanap buhay din dahil sa programa. Tulad na lamang ng mga maliliit na tindahan, food carts at karinderya na maagang nagbukas sa paligid ng barangay hall ng Barangay Gayola, kung saan idinaos ang KIDAPS 4.0 nitong February 24, 2026. Kasabay kasi ng pagdagsa ng mga residente ng barangay sa venue, ay dumarami rin ang namimili sa mga maliliit na negosyante sa paligid. Pakonti-konti man, ngunit tiyak na kumikita rin sila at naibenta ang kanilang mga paninda. Hindi man palagian dahil isang beses lamang maidarao sa bawat barangay ng lungsod ang KIDAPS sa bawat taon. Hindi maipagkakailang pinaghandaan ng mga taga-Gayola ang pagbisita ng buong team sa kanilang barangay. Baka sa kanilang mga ngiti ang pasasalamat, tuwa at pakikisa dahil sa mga serbisyong inihandog sa kanila ng lokal na pamahalaan. Gayon din ang mga pa-contest at kasiyahan kanilang nilaukan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, Sendrik Saldike, student intern ng City Information Office mula sa Makilala Institute of Science and Technology. Senior citizens sa Kidapawan City tumanggap ng libreng serbisyong medikal. Narito ang mga detalye mula kay Chayla Baldos. Sumailalim sa cholesterol test, bone screening at pagkuha ng fasting blood sugar ang ilang mga senior citizen mula sa lungsod ng Kidapawan nitong February 23, 2026. Ang serbisyong medikal na natanggap ng mga senior citizen ay libreng handog ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan, kasama ang Office of the Senior Citizens Affairs, Zydus Pharma, Torrent Pharmaceuticals at Abbott Philippines. Bukod sa mga nabanggit na serbisyo, nabigyan din sila ng konsultasyon, payo at gabay sa pangangalaga ng kanilang sarili maging sa kanilang diet. Lalo pa at may edad na sila at nangangailangan ng ibayong pag-iingat. Layunin ng programa na mamonitor at mas kilalanin pa ang bawat senior citizen sa lungsod. Sa ganitong paraan, mas mailalapit ang kanilang serbisyong nararapat sa kanilang edad na hindi na nila kailangan pang gumastos o magbayad. Ayon sa pamunuan ng OSCA, buwan ay iba't ibang serbisyo ang kanilang inihahandog sa mga lolo at lola ng lungsod, tulad na lamang ng hearing test sa darating ng buwan ng Marso at libreng dental check-up noong nakaraang linggo. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Chayla Baldos, Dalaygon Angjos. Programang Canopy 25 patuloy na sinusuportahan ng mga gagmayng Kristohanong katilingban sa Kidapawan City. Narito ang report mula kay Lloyd Kenzo Wasay. Muli na namang nararamdaman ang sunod-sunod na pag-ulan sa lungsod ng Kidapawan, gayon din sa kalapit na mga probinsya nitong mga nakaraang araw. Sa ganitong mga panahon, unti-unti na rin nararamdaman ang positibong epekto ng programang Canopy 25 tulad na lamang ng pagpapanatiling mababang level ng tubig sa ilang mga sapa at wala na rin gaano nitata ng pagbaha sa mga barangay. Kaya naman patuloy ang pagsuporta ng mga mamamayan ng lungsod sa nabanggit na programa. Patunay rito ang GK Kisan Isidro Labrador sa Agis Subdivision Barangay Poblasyon na nakapagtanim ng 200 mga punong kahoy sa kanilang komunidad. Nitong Lunes, Pebrero 23, ay kinilala ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan ang kanilang pagsisikap sa pagtatanim ng puno. Tumanggap sila ng sertipiko at cash incentive na kanilang magagamit sa mga programa ng kanilang simbahan. Sa patuloy na pagtutulungan ng lahat, mas maraming puno ang tiyak na may tatanim sa iba't ibang bahagi ng lungsod para sa reforestation at climate resilient
program. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, Lloyd Keswasay ng City Information Office. Wastong nutrisyon at kalusugan ng mga sanggol pinalalakas sa Kidapawan City. Tagitong detalye mula kay Metusila o Kalenya. Mahalaga na matiyak ang kalusugang pisikal at mental ng mga sanggol dahil nagsisilbi itong pundasyon sa kanilang paglaki. Ito ang tinutukan ng City Health Office sa tulong ng kabaranggayan, dadaan o proyekto o serbisyo upang ang wastong nutrisyon at kalusugan ng mga bata ay angkop na maibibigay sa kanila. Ito ang tinutukan ng City Health Office sa tulong ng kabaranggayan, dadaan o proyekto o serbisyo upang ang wastong nutrisyon at kalusugan ng mga bata ay angkop na maibibigay sa kanila. Halimbawa nito ang isang inang may dalang 9 na buwang gulang na sanggol na tumitimbang ng halos 5 kilo lamang at dumaranas ng acute malnutrition. Malayo man ang pinanggalingan dahil bumiyahe pa mula Barangay Sikitan patungong Barangay Gayola, sinikap ng ina na makarating sa venue ng KIDAPS upang makiisa sa programa ng City Health. Nakatanggap sila ng libreng gamot at baby food blend na tinatawag na rice mo, rice, sesame at munggo na nakatutulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga batang dumaranas ng malnutrisyon. Sa sama-sama at patuloy na pagkilo sa wastong nutrisyon, tiyak na mapapalakas pa ang kalusugan at kinabukasan ng bawat bata kahit pa sa malayong barangay ng Kidapawan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, Metusila Kalenya ng City Information Office. Mga senior citizens bumida sa KIDAPS 4.0 sa Barangay Gayola. Narito ang detalye mula kay Rizel Bellote. Bawat ngiti, tuwa at pagpapahalaga na ramdam ng mga mamamayan ng Kidapawan ang siya na marahil ang lakas at inspirasyon ng bawat likod bayan upang hindi mapagod sa pagdadala ng programa kahit pa sa malayong mga lugar. Ganito ang naging sitwasyon sa ginanap na kabaranggayan, dadaan o proyekto o serbisyo o KIDAPS 4.0 sa Barangay Gayola nitong Martes, February 24, 2026. Pinuno ng tawanan at halakhak ang pagsisimula ng KIDAPS 4.0 dahil pagkatapos ng preliminaries ay agad isinabak sa pakwela ang mga senior citizen sa pamamagitan ng parlor games. Mula sa 27 senior citizen na lumahok sa palaro, pinakaunang nakapasok ng sinulid sa karayom nang walang salamin ang 72-year-old na si Lola Teresita. Aniya, sanay na siyang magtahi tuwing gabi nang walang antiyohos o salamin, kaya't naipanalo nito ang laro nang walang kahirap-hirap. Matapos subukin ang talas ng kanyang paningin, kasama ang mga kapwa senior citizen ay pinagkalooban sila ng libreng eye check-up. Magkakaloob kasi ng libreng salamin ng Office of the Senior Citizen Affairs para sa mga lolo at lola na medyo malabo na ang paningin. Nasa 66 na senior citizens ang nakinabang sa nasabing serbisyo at nakatakdang hatiran ng mga bagong antiyohos. Samantala, ang ibang mga senior citizen naman ay tila bumata gawa ng refreshing at age reversing ng mga serbisyong pampagandang handog sa kanila. Ito ay kinabibilangan ng libreng gupit, hair color, manicure at pedicure na pinakinabangan ng abot sa 59 lang namang mga senior citizen ng Barangay Gayola. Bakas ang galak at tuwa sa mga mukha ng mga senior citizen dahil sa LGU Kidapawan, ang bawat lolo at lola ay hindi kinakaligtaan, bagkos ay pinahahalagahan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Rizel Bellote ng City Information Office. At yun nga Rizel, Leo at Jelay, sobrang nakakatuwa yung ating mga lolo at lola sa ginanap na KIDAPS 4.0 doon sa may Barangay Gayola. Kasi nga, kitang-kita yung tuwa at galak sa kanilang mga muka na kahit na wala na mga ngipin yung iba, game na game pa din. Kahit na meron nga doon, medyo singkit yung mata, ay napaganon, pero bigla na lang nakikita, may mata pa pala si Lola at si Lola, dahil sa yung laro nila yung ipasok yung sinulid sa karayom. Yes. So sobrang nakakatuwa talaga nung nagdaang araw. And it's a good thing, Bon, kung hindi kasi ako nagkakamali. It's the first time this year, 2026, na bumalik yung KIDAPS. It's the first barangay na binisita ng KIDAPS team. At saka kung makita natin, matagal din kasing inaantay ito ng grabe sa mga kababayan, sa mga kaluntian natin, sa kapwa natin mga Kidapawenyos, yung programang KIDAPS. And next month, sunod-sunod yung mga schedule niyan. That's right. Nakakatuwa rin kasi hindi lang yung mga residente yung nakinabang sa KIDAPS 4.0, kundi pati yung mga small business owners is nakinabang rin sila since naka-income sila kahit konti lang. Speaking pakinabang, Binanggit niya na yung
nakapaligid doon sa mismong barangay, natulungan din ng lokal na pamahalaan. Yes. Hindi naman sa direktang tulong, kundi doon sa aktibidad na ginawa ng lokal na pamahalaan. Yes. Siyempre And- pa, no? Yes. Ito din, napakalaga din itong paalaala siyempre sa publiko, yung paalaala mula sa City Veterinary Office. Yung ating mga alagang aso ay kailangan nating isigurado na nasa kulungan, nasa loob ng tahanan, at nang walang makagat. At hindi naman tayo sigurado kung bakunado ba ang lahat ng ating mga aso. Well, just in case, ano bang pwede nating gawin nito, Rizel? Yes. And especially Von and Jalay, Leo, na patapos na yung school year. So, mataas ang chances na yung ating mga kabataan is nasa lansangan, nasa mga labas ng mga subdivision. So, in case na ganun yung mangyari na maraming bata, lalo na sa lansangan, please i-keep safe po natin yung ating mga alaga para maiwasan na makagat sila. And for them also, para maging safety din sila. Pabakuna na yung ating mga alagang aso sa City Veterinary Office. And we are also encouraging po yung mga pet owners natin na maki-join po tayo ngayong March sa Anti-Rabies Month, if I'm not mistaken. Free po ito dyan sa City Plaza. Yes, so kung hindi nila alam kailan yung schedule, keep on posted po and be reminded, silipin lang nila yung official page ng City Government of Kidapawan kasi pinupost natin doon yung mga upcoming schedules, lalo na itong mga sa Anti-Rabies Month. And hindi lang kasi doon sa pavilion, may mga barangay din na bibisitahin mismo ang mga purok nila. That is right. By the way, congratulations pala sa ating mga batang atleta sa recently concluded City Meet. Ayan well done. At syempre, ngayong linggo din yata, Rizel, Jelay, at Leo ay isinasagawa din ang Regional Schools Press Conference. Yes. So, kudos sa ating mga future journalists. Yes, good luck din sa mga kabataan na natin na nandun sa Patimpalak yun. And doon naman sa ating mga medalists ng City Meet, congratulations. And I'm sure, inaantay na sila ng Israa, di ba? And since mga bata yung mga nag-join po, since pabago-bago yung panahon, and then sa other na mga municipalities sila nag-held yung event, panatilihin po natin na let us stay hydrated, magdala tayo ng payong, para iwas po sa sakit na ngayon is flu season. That's right. And napakaganda, by the way, speaking of season, ay napakaganda actually ng tawag niyan. To me, napaka-momentous ang celebration ng Lenten season kasi kasabay din ito ng Ramadan. And sa pagkakaalala ko, parang ito yata yung unang pagkakataon na nagkasabayan. Itong sa akin, if my memory serves me right, ito yung unang pagkakataon na nagkasabayan ang Lenten season at Ramadan season. So what a way to celebrate itong season na ito na tayo makapag-ngilay-ngilay at lalong-lalo pa at we are able to reflect what the Lord has done sa ating mga buhay. Yes, especially dito sa atin sa Kidapawan City, Bon, na we really serve para sa Panginoon and gaano ka-close yung community ng ating tribe people. So dito, mararamdaman mo talaga yung pagmamahal ng Muslim and Islam at saka yung ating mga Katoliko, di ba? Nakikita natin na magkakaisa sila and serving the same God, di ba? And the journey within that special month, that holy month ng Ramadan and the Lenten season. Ito na yung sinasabi nila na nagsabay yung sindol at saka pinignit. Yes. Parang gusto ko yatang tikman bigla-bigla ako nagutom. Nagutom, yes. Abay, sa tingin ko, once again, happy Ramadan sa ating mga kapatirang Muslim at gayon din sa ating mga kapatirang Katoliko. Happy Lenten season. Ayan, and this is in preparation mga ilang buwan mula ngayon sa ating Holy Week. Yes. And sa tingin ko, ito na nga ang kabuuan ng mga balitang ating nakalap sa linggong ito. Sa ngalan ni City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista, ating City Information Officer William Moore Magbanwa, ang ating mga kasama sa likod ng kamera, Lawrence June Madeloso at LJ Espelgar. Right. Ako si Bonta Herrera. Yes, and ako si Rizel Villota, reminding everyone, pabago-bago po yung panahon natin. So magdala ng payong, kapote, stay safe, lalo na po yung ating mga kabataan.
At ako naman, si Jalaica Kate Ganansyal. Ako naman si Leo Umban. At ito ang CIO News.